Akala ko dati ay mayroon na akong makakasama bilang matalik na kaibigan na sapat na para sa buhay na ito. Ngunit hindi ko inakalang, sa araw ng aking pagsilang, ang mabuting kaibigan kong ito ay lilitaw sa aking silid para pagpalitin ang aking anak at ang kanyang anak. Hindi ko siya pinigilan at pinili ko pang magbulag-bulagan. Shen Yu, dati mula sa General's Mansion ay nagpakasal ka sa mansyon ng Duke Zhen, iniwan mo akong iyong katulong at hindi mo man lang pinansin na naging dahilan para ipakasal ako sa isang butcher. Sa harap ay tinatrato mo akong kapatid, ngunit sa totoo ay tingin mo sa akin ay hayop lang. Dahil diyan, hayaan mong ang anak ko naman ang makaranas ng lahat ng yaman ng mansyon ng Duke Zhen bilang pagbabayad. Ang anak mo naman ay sasama sa akin para magtrabaho ng husto. Madam, bakit po kayo lumabas? Napakalakas ng snow dito sa bundok. Kapapanganak nyo pa lang sa munting binibini, huwag po ninyong hayaang malalamigan kayo. Napakainit po ng batang ito. Bilisan nyo, tumawag ng doktor. Walang silbi ang doktor sa palasyo. Mawawala na ang batang ito. Pero hindi ko hahayaang mawala siya. Pupunta ako sa bundok Tianshan para makiusap sa dakilang doktor na iligtas siya. Madam, ilang oras na po kayong nakaluhod. Kung magpapatuloy pa kayo sa pagluhod, hindi na po kaya ng katawan ninyo. Napakalakas ng snow ngayong gabi. Ang pinto ng Divine Doctor Sect ay mahigpit na nakasara. Ano na po ang gagawin natin? Pakiusap po, iligtas niyo ang aking anak. Naandig siguro sa inyong pagnanais na iligtas ang bata, kaya't espesyal na ipinabukas ang pinto. Sumunod po kayo sa akin para makausap siguro. Aalagaan ko ng mabuti ang batang ito hanggang sa paglaki para maging dangal ng mansyon ng Duke Zhen at mabuhay ng may karangalan. Inay, kung noong araw na iyon ay hindi nyo ipinaglaban at nakiusap kay banal na doktor na iligtas ako, hindi sana ako aabot sa araw na ito na magiging asawa ng prinsipe. Pinoprotektahan ko si Xiao Xiao para lang sa araw na ito na mapuno ka ng karangalan. Ate, Ninang, Zhao Zhao. Bukas na ang araw ng pagsundo ng prinsipe para sa inyong kasal. Sinadya kong bumisita ninang dahil baka maging mahirap na ang muli nating pagkikita. kung nais po muling makita ni Ninang si Zhao Zhao, maaari po kayong dumiretso sa Crown Prince Mansion. Ayos lang. Sa oras na maging asawa ka na ng prinsipe, sa iyong tradisyonal na pagbabalik sa tahanan, sisiguraduhin ni Ninang na sa mismong araw na iyon, bibigyan kita ng isang napakalaking sorpresa. Maraming salamat po, Ninang. Hindi katakatakang nahulog ang loob ng prinsipe sa iyo. Ito ay gawa ng isang eksperto. Tunay kang anak ko. Napakatalino at napakaganda. Hindi katulad ng anak kong si Gomei, na walang silbi at hindi maturuan. Kahit ibenta kita sa masamang lugar, ay wala pa rin kukuha sa iyo, walang kwenta. Hindi mo man lang gayahin ito. Nakasubsob ka lang ba dyan at nagpapanggap na wala na? Shen Yu, panoorin mong mabuti kung paano ko parurusahan ang anak mo. Hirap na hirap akong isama ka sa labas, pero wala ka man lang kahit kaunting modo. Nakita mo na ang madam at ang binibini. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Pagbabayarin talaga kita. At nagagawa mo pang umiwas? Tama na. Sadyang tahimik ang ugali ni Gomei. Hindi siya masyadong nagsasalita. Hindi ko na nga ito binibigyang pansin. Kaya bakit kailangan mo pang seryosohin? Talagang magkadikit ang puso ninyong mag-ina. Shen Yu, pinapanood mo ang iyong anak na sinasaktan ko na parang hayop. Siguradong nadudurog ang puso mo, di ba? Pero nagsisimula pa lang tayo.
Hindi mo lang alam ate, ang basura na ito ay kulang sa disiplina. At dahil nandito ka naman, mainam na panoorin mo ng mabuti kung paano ko siya tuturuan ng leksyon. Hinto. Bukas na ang araw ng kasal ni Zhao Zhao, ang araw ng pagsundo sa kanya, at nagagawa niyo pang mag-ingay at magkagulo rito. Nasaan ang inyong modo? Pagbati po, Duke Zhenguo. Kung hindi ka lang itinuturing ng madam na parang kapatid, ngayong araw ay palalayasin na kita sa mansyon na ito. Mahal kong asawa, huwag ka nang magalit. Tinuturuan lang ni Ading ang kanyang anak at mayroon siyang sariling dahilan. Huwag na tayong masyadong makialam. Vaishu, kung gusto mong saktan siya, itodo mo na ang pagpaparusa sa kanya. Sa tingin mo ba ay pipigilan talaga kita? Hayaan na. Kumusta na ang lahat ng paghahanda? Isang gintong agahan na lang ang kulang. Tamang-tama, may inihandang gintong agaha si Ading para kay Zhao Zhao. Nasaan na ang regalong pinabitbit ko sa iyo? Inay, heto po. Wala kang silbi. Munting bagay na nga lang ay hindi mo pa magawa ng maayos. Kapag naantala ang kasal ni Zhao Zhao, kaya mo ba itong pagbayaran? Nagkakamali po ako. Palalagpasin ko ang ibang mga bagay. Pero pagdating sa usapin ni Zhao Zhao, mananagot ka talaga sa akin. Inay? Wag po. Alam na po ni Gomei ang kanyang pagkakamali. Ang bastos mo, Nay. Ginoong Duke Zhenguo, huwag po ninyo akong pakialaman. Ang basurang ito ay kailangan ng leksyon at kahit maparusahan siya ay nararapat lang sa kanya. Ninang, Zhao Zhao, pasensya na kung natakot kita. Kasalanan ito ng maruming bagay na ito, pababayaan na lang ni Ninang na ayusin siya pagbalik. wow, ang ganda naman. Halika, ako na mismo ang magkakabit nito sa iyo. Ikakasal ka na sa Crown Prince Mansion. Dahil magdadala ito ng karangalan sa ating pamilya, nararapat lang na maging presentable ka. Opo. Sabi ko na nga ba, ikaw Zhao Zhao ang pinakamaganda kapag suot mo iyan. Maraming salamat po, Ninang. Ang gintong hairpin na iyan, tila gumasta ka ng malaki rito, aking kapatid. Talagang malaki ang ginasta ko. Ngunit kaming magkapatid ay nagsimula ng mag-ipon 16 na taon na ang nakalilipas. Hanggang sa araw na ito, ang paglalabas ng ilang libong dolyar ay wala lang. 16 na taon na ang nakalilipas. Hindi ko akalaing napakamalikhain mo pala. Ngunit dahil tinanggap ni Zhao Zhao ang labis na kabutihan mo, hindi maiiwasang maisip ng ibang tao na para bang si Zhao Zhao ang tunay mong anak na babae. Nagbibiro lang po kayo, Duke Zhenguo. Ang pagtrato ko kay Zhao Zhao ay natural na parang sariling anak na rin. Nay, bukas sa seremonya ng kasal ni ate, maaari niyo po bang ibili rin si Gomei ng bagong damit para hindi naman mapahiya si ate? Binigyan ko si Zhao Zhao ng gintong hairpin. Tapos ikaw ay may kahilingan? Bagong damit? Huwag mo nang pangarapin. Mas pipiliin ko pang ibili ng tinapay ang aso kaysa ibili ang isang basurang gaya mo ng bagong damit. Kung ganoon, maaari po bang tulungan ni nanay si Gomei na tahiin ang mga butas na ito? Walang hiyang bata, mapang-abuso ka. Gusto mong magsuot ng damit, hindi ba? Sige, bibigyan kita ng isusuot. Nay, wag po. Ayaw ko ng bagong damit, hindi ko na ito isusuot. Vaishu, huwag mong isipin na dahil malapit ka sa ginang ay maaari mo nang gawin ang lahat ng gusto mo. Duke Zhen, huwag mo akong pakialaman. Ngayong araw, gagamitin ko ang pagkakataong ito para ipaalam sa hamak na nilalang na ito kung ano ang tunay niyang kalagayan. Hindi siya karapat-dapat kahit sa pag-aayos lang ng sapatos ni Zhao Zhao. Saklolo, saklolo. Mahal kong asawa, si Wei Shu ay ang iyong dating malapit na katulong sa mansyon ng general. Kung hindi mo siya didiplinahin ng maayos, hahayaan mo ba siyang gawin ang gusto niya dito sa aking mansyon ng Duke Zhen? Mali po kayo doon, mahal ko. Ngayong si Wei Shu ay ang ninang-nina mansion ng Duke Zhen at Binibini, at sa akin naman ay magkapatid. Hindi na dapat usapin ang pagdidiplina sa kanya? Huwag po kayong mag-alala, Duke Zhen. Sinisiguro ko po na hindi na siya magkakalat sa inyong mansyon. Pagbalik namin ay parurusahan ko siya ng matindi. Zhao Zhao,
Kumuha ka ng isa sa mga damit mo at pasuutin mo si Gomei. Opo, Ama. Duke Zan, napakataas ng katayuan ni Zhao Zhao. Isang hamak na katulong lang si Gomei. Kung papasuotin niyo siya ng damit ni Zhao Zhao, ito ang pinakamalaking pangungutya kay Zhao Zhao. Hindi po ako tumututol? Pero ako, tutol ako. Zhao Zhao, ang ibig sabihin ng iyong ninang, puno ng kamalasan ang pagkatao ni Gomei. Kapag isinuot niya ang damit mo, maaapektuhan ang suwerte mo sa buhay. Hindi naman po siguro. Ang mapasuot sa iyo ang damit ni Zhao Zhao ay isang napakalaking karangalan sa buhay mo. Lumuhod ka at magpasalamat sa kanya. Maraming salamat po, Ate Zhao Zhao. Sino ka para tawagin siyang Ate Zhao Zhao? Tawagin mo siyang Binibini. Maraming salamat po, Binibini. Bakit ka umiiyak? Magiging asawa na ng prinsipe si Zhao Zhao, tapos umiiyak ka rito. Totoo ngang puno ka ng kamalasan. Lagot ka talaga sa akin. Nagpapanggap ka pa ring patay, ano? Dahil dyan, tapos ka na. Kapag nagwala ka pa muli, hindi na ikaw ang ninang ni Zhao Zhao. At hindi ka na makakatapak pa sa mansion ng Duke Zhen kailanman. Huwag. Sir Duke Zhengguo, patawad po. Kayo, ilayo nyo na ang batang ito at ipatingin nyo sa manggagamot ng palasyo. Opo. Zhao Zhao. Nagpadala lang si Ninang sa galit kanina. Pasensya na kung natakot kita. Kasalanan ko ito. Ninang, pwede po bang sa susunod, wag mo na pong parusahan ang batang babaeng iyon? Dahil nakiusap si Zhao Zhao, paglipas ng ilang araw ay hindi ko na siya parurusahan. Pagdating ng araw ng pagbisita ni Zhao Zhao, lalabas ang totoong kwento at ang batang babaeng iyon ay hindi ko na magiging anak. Kaya hindi ko na kailangang gawin iyon. Salamat po, Ninang. Zhao Zhao, bakit ang daming kalyo ng kamay mo? Shen Yu, ano ba ang nangyayari rito? Halos maparusahan mo na ng malala ang sarili mong anak. Tapos nang makita mong may kaunting kalyo ang anak ko, sinisigawan mo na agad ako. Sabihin mo nga, sino ba talaga sa kanila ang anak mo? Masyado lang akong nag-aalala para kay Zhao Zhao. Zhao Zhao, anong nangyari sa mga kamay mo? Ninang, kasalanan ko po ito. Mahina po ako. Hindi ko agad maperpekto ang aking pagsusulat. Kaya nag-ensayo po ako ng nag-ensayo. Hanggang sa nagkaroon na ng mga kalyo ang aking kamay. Zhao Zhao, hindi mo kailangang magpakapagod ng ganyan. Kapag nandito ka sa mansyon ng Duke Zhen, dapat ay nagpapakasaya ka lang sa masasarap na pagkain at mararangyang gamit. Ngayong magiging asawa ka na ng prinsipe, hindi na mauubos ang iyong kayamanan at karangyaan. Ang sining ng pagsulat, sapat na ang marunong ka ng kaunti. Huwag mo itong gawing masyadong mahirap para sa sarili mo. Salamat po sa inyong pag-aalala, Ninang. Aba, malapit na palang magdilim? Maghahanda na muna si Ninang para sa pag-uwi. Sa araw ng pagbisita mo rito, bibigyan kita ng napakalaking sorpresa. Baishu, pagbalik ni Zhao Zhao dito sa mga susunod na araw, may inihanda rin akong sorpresa para sa iyo. Siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong magugulat doon. Pagbalik mo rito sa araw ng iyong pagbisita, bibigyan ka ni Ninang ng isang napakalaking sorpresa. Napakabait niyo po sa akin, Ninang. Wala pa iyon sa mga gagawin ko. Habang buhay na magiging mabuti si Ninang sa iyo. Sina, aalis na muna si Ninang Duke Zhen. Mauuna na muna ako, ate. Talagang itong si Wei Shu ay nagiging sobra na? Hindi mo ba iyon nakikita? Bakit ka nagmamadali? Tinuturuan lang niya ang sarili niyang anak at wala namang mali doon. Kung hindi lang dahil sa pagtingin ko na parang magkapatid kayo at dahil maayos ang trato niya kay Zhao Zhao, ay pinalayas ko na siya at pinarusahan kanina pa. Mahal ko, noong pamilya ko sa General's Mansion ang inubos noon, ay parang wala kang ganyang galit. Bakit mo pa ba binabanggit iyan? Kamakailan ay madalas akong bangungutin na naginip ako na ang asawa ko ang pumaslang sa ama at ina ko, pati na sa mga tiyuhin ko sa General's Mansion na malupit na winakasan. Sa tingin mo ba, mahal ko, ay nakakatawa ang panaginip na ito? Siyempre ay nakakatawa iyan. Paano magagawa ng asawa mo ang ganyang karumal-dumal na gawain? Sige na, may gagawin pa ako. Mauna na ako. Dahil ba panaginip lang?
Kaya ito nakakatawa. Paano kung hindi pala ito panaginip? Duke Zhen, nagsilang ang madam ng isang pusang ligaw. Pusang ligaw? Walang hiya kang babae. Bakit pusa ang isinilang mo? Paano nangyari iyon? Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Marahil ay may nagpalit sa anak ko. Sabi ko na nga ba, isang masamang babae si Shen Yu. Dahil sa kanya, tiyak na ang langit ay magbababa ng parusa sa mansyon ng Duke Zhen. Yan, ito ay isang malas na senyales. Pabilisan mong parusahan ang masamang babaeng ito. Tapusin siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Tapusin siya. Parusahan siya. Parusahan siya. Hindi. Tiyak. Tiyak na may nagpalit sa anak ko. Sabihin mo kung sino. Ikaw yan eh. Ikaw ang nagpalit sa anak ko. At ikaw din, Wei Shu. Pinagpalit niyo rin ang anak ko. Pero pinalitan niyo siya ng isang ligaw na pusa. Gusto niyo akong saktan. Kasalanungalingan, malinaw na isa kang masamang babaeng malas at nagagawa mo pang manira ng iba. Duke Zhen, nakikiusap ako sa iyo. Tapusin mo na siya agad. Hindi ko na kayang tiisin. Shen Yu, ikaw na mapanlin lang at nagdadala ng kamalasan? Maglaho ka na! Asawa ko, anong nangyari sa'yo? Wala ito. Nanaginip lang ako ng masama. Ipagpatuloy mo na ang iyong pahinga, mahal kong asawa. Huwag mo nang masyadong isipin yan. Bukas na ang araw ng pagbisita ni Zhao Zhao sa bahay. Kailangan nating magpahinga ng maayos para salubungin ang ating mansyon ng Duke Zhen sa kanyang magandang pagkakataon. Matulog na tayo. Sipo. Yan eh. At pati na rin si Wei Shu. Bukas sa pag-uwi ni Zhao Zhao, ang bangungot na ito na tumagal ng 16 na taon ay dapat nang matapos. Maligayang pagdating sa mahal na prinsipe. Maligayang pagdating Crown Princess. Ama, ina, Nasaan ang mahal na prinsipe? kailangang magpunta ng mahal na prinsipe sa palasyo sandali. Darating din siya mamaya. Tay, nay, umupo muna tayo para makapag-usap ng maayos. Sige, nais makinig ng iyong ama sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Halika na rito. Zhao Zhao, Zhao Zhao. Godmother, Papasukin niyo siya. Wei Shu, dahil ang Zhao Zhao ngayon ay isa ng ganap na Crown Princess. Kahit na ikaw pa ang ninang ng Zhao Zhao, hindi mo siya dapat basta-basta tinatawag sa pangalan niya. Opo, opo. Tama po ang sinasabi ng Duke Zhen, pasensya na po. Hindi ko pa agad na itama ang pananalita ko. ama, ayos lang po yun. Ninang, bakit tila nagmamadali kayo? May nangyari po ba? Crown Princess, natatandaan mo pa ba noong bago ka ikasal na sinabi ko sa iyong may sorpresa ako para sa iyo? Naaalala ko iyon. Ano ba ang sorpresang iyan? Ito ay... Wei Shu, kung may sorpresa ka nga, ipakita mo na ito agad. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa rito. Kung gayon, sasabihin ko na ng tapat. Sa totoo lang, ang Zhao Zhao ay anak ko, si Wei Shu. At ang Gou Mei naman ay anak ni Madam ng Zheng Guogong. Ate, ang dalawang batang ito ay 16 na taon mong napagpalit. Ngayong alam ko na ang katotohanan. Nais ko lang na ibalik sila sa tunay nilang kinalalagyan. At umaasa akong papayagan ito ng ate. Hindi ito maaari. Wei Shu, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre, alam ko. Lahat ng sinabi ko ay totoong totoo. Kung ang Duke Zhen at ang ate ay hindi naniniwala, maaari tayong magkaroon ng pagsusuri sa dugo. Hindi na kailangan. Ang sinasabi mo ay katotohanan. Anak mo nga ang Zhao Zhao. Ikaw, bakit hindi ka nagdududa? Asawa ko, nawawala ka na ba sa sarili? Hindi ako nawawala sa sarili. Walang kasinungalingan sa mga sinabi ni Wei Shu. Talagang anak ni Wei Shu ang Zhao Zhao. Inay, hindi po iyan totoo. Sabihin niyo sa akin agad na hindi ito totoo. Napakasimple lang.
Sa likod ng tenga ni Binibini ng Duke ng Estado, mayroon siyang isang cinnabar mole at sa likod din ng tenga ng asawa ko ay may cinnabar mole. Para malaman kung sino ang tunay na Binibini ng Duke ng Estado, isang tingin lang ang kailangan. Ako? Meron ako nito noon pa. Ang Gumei, talagang mayroon siyang cinnabar mall. Kung gayon, ang Gomei pala ang tunay na binibini ng mansyon ng Duke Zen. Bakit? Bakit nangyari ito? Ang salaming tanso. Hindi? Hindi maaari? Hindi to totoo. Mahusay, mahusay, mahusay. Hindi ko akalaing lalabas ang katotohanan kahit walang pagsusuri ng dugo. Ate, mula ngayon, si Crown Princess na ang magiging anak ko na si Wei Shu at ibinabalik ko na sa iyo si Gumei. Inay? Kung alam nyo naman pala na ako ang inyong anak, bakit hindi nyo ako kinilala? Bakit nyo hinayaang saktan at apihin ako sa loob ng 16 na taon? Bakit po naging ganito? Inay, sumagot ka naman po. Sabihin mong ako ang tunay mong anak. Hindi ikaw ang anak ko. Chen Yu, kailan mo pa nalaman ang tungkol dito? 16 na taon na ang nakararaan. Noong pinagpalit ang 2 bata, alam ko na ang totoo. Walang hiya ka, bakit hindi mo pinigilan? Matagal mo na palang alam ito, bakit hindi mo agad ipinagpalit pabalik ang 2 bata? Mukhang ang pagiging mahinhin at desente mo ay palabas mo lang lahat. Napakasama ng iyong kalooban, sinayang mo lang ang magandang kinabukasan ng mansyon ng Duke Jen. Para sa aking mansyon ng Duke Jen, 16 na taon naming hinubog ang Crown Princess na si Zhao Zhao. Hindi ko akalaing wala pala siyang dugo ng pamilyang yan. Shen Yu, napakasama mong ina, masahol ka pa sa hayop, dapat kang parusahan ng malupit. Nakukuha mo pang tumawa ngayon? Alam mo ba na ang ginawa mo ay magdadala ng kapahamakan sa buong mansyon ng Duke Jen? Ngayong araw, kung hindi mo ito ipaliliwanag ng maayos, papatayin kita gamit ang espadang ito. Sa totoo lang, ako na si Shen Yu ay matagal nang naghihintay sa sandaling ito. 16 na taon akong naghintay. Huwag kayong kikilos. Shen Yu, sinusubukan mo ba akong labanan? Anong balak mong gawin? Tila nakalimot na po ang Duke ng Estado na ako ay tunay na anak ng isang general. Kahit na ang pamilyang Shen ko ay malupit na naubos 10 taon na ang nakararaan, habang hindi pa ako nawawala, Shen Yu, hindi pa tuluyang nagwawakas ang angka ng Shen. At ano naman? Sa araw na ito, gagamitin ko ang aking katayuan bilang tunay na anak ng general para ibunyag ang tunay mong pagkatao sa harap ng lahat. Tunay na pagkatao? Tila nakalimutan mo na, sa loob ng mahigit 10 taon, kung sino ang nagbigay sa iyo ng payapa at marangyang buhay. Anak mo si Gumei, pero hindi ko siya tunay na anak. Huwag kang magsalita ng kung ano-anong kasinungalingan. Sinasabi ko sa iyo, Shen Yu, ang kasalanang paninira sa Duke ng Estado ay hindi mo kayang panagutan. 16 na taon na ang nakararaan. Ang anak ko ay pinalitan ni Wei Shu. Ngunit bago pa pinalitan ni Wei Shu, mayroon nang nauna na nagpalit na sa aking anak. Ano? Kalokohan. Paano mangyayari iyon? Nasisiraan ka na yata ng bait, manahimik ka. Yan Shen Yu, magkasama na tayong natulog sa iisang kama ng mahigit 10 taon. Bilang asawa mo, hindi ko alam na mayroon kang ganitong galing. Oo, masyado na kasing matagal ang panahon. Tila nakalimot na ang Duke Zhengguo. Bago pa man ako pumasok sa mansyon ng Duke Zhengguo, hinangaan ako ng dating emperador dahil may taglay akong husay ng isang magaling na general. Kalokohan! Sa tingin ko ay matagal mo na itong binalak, puno ka ng masamang balak. Gusto mong sirain ang pangalan ko. Magsalita ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Magaling ka talagang magbaliktad ng sitwasyon. Bibigyan kita ng huling pagkakataon sa harap ng lahat ng mga taong ito. Sabihin mo kung ano ang ginawa mo noong oras na manganganak na ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Shen Yu, ano ba talaga ang nangyayari? Magsalita ka na. Kung hindi mo lilinawin ang lahat ngayon, huwag mong asahang matatapos ito ng maayos. Shen Yu, huwag kang gumawa ng eksena. Huwag mong gambalain ang mahalagang araw ng pagbabalik ni Crown Princess. Hindi mo kakayanin ang kapalit nito.
Noong unang panahon, ang nakaraang Duke Zhenguo ay nakiisa sa General's Mansion, ginamit ang mga nagawa ng mga ninuno upang hilingin sa emperador na itakda ang kasal. Ayaw sana ng ama ko, pero hindi mababali ang utos ng langit, kaya kami ni General's Mansion ay napilitang sumunod. Anong kinalaman nito sa bata? 1 taon matapos ang kasal, nang malapit na akong manganak, may nalaman akong isang sikreto. Ikaw yan eh. Nagawa mong makipagrelasyon ng palihim kay Princess Consort Zhao at hinayaan mong dalhin ng asawa ng prinsipe ang iyong anak. Ano? Shen Yu, huwag po kayong basta-basta magsalita ng ganyan. Napakaseryosong usapin ito. Alam ba ng ginang ang magiging bunga ng paggawa ng mga kasinungalingan? Ano ba talaga ang balak mo? Wala ka namang matibay na basehan ngayong araw, pero lakas loob mong dinungisan ang dangal ko. Siyempre, may ebidensya ako. Matandang katiwala, ano pa ang itinatago mo? Manager Chen, pag-isipan mong mabuti ang sasabihin mo. Sir, ma'am, utusan lang po ako. Parang awa nyo na. Pakawalan nyo na ako. Manager Chen, lahat ng nangyari noong nanganak ako ay kitang-kita mo. Gusto kong sa harap ng lahat ay isa-isahin mo ang mga ito. Huwag kang mag-alala kay Yan eh. Dahil pagkatapos ng araw na ito, tuluyan nang mawawala ang mansyon ng Duke Zhen na ito. At parurusahan din si Yan sa araw na ito. Ano pang ikatatakot mo? Shen Yu, sa loob ng mahigit 10 taon ay naging mabuti ako sa iyo. Ngayong gumagawa ka ng ganitong gulo, gusto mo ba talaga akong pabagsakin at tapusin? Sabihin mo ang katotohanan at gagantimpalaan kita ng 100 gintong barya. Pero kung magsisinungaling ka o kung mananahimik ka, sisiguraduhin kong magbabayad ka ng mahal. Ma'am, patawad po. Magsasalita na ako, magsasalita na. Manager Chen, kanino ka ba talagang panig? Sir, patawad po talaga, sir. Talagang kakaiba ang mga nangyari noong araw na iyon. Ako, talagang kitang-kita ko po ang lahat. Ako, nakita ko po ang lahat ng napakalinaw. Napakagabi na, sino ang mga iyan? Amo. Tandaan ninyong lahat, ang isinilang ng ginang ngayong araw ay isang batang babae. Nagkamali lang ang natatarantang komadrona. Naiintindihan nyo ba? Opo. Maaari na kayong umalis. May dinalang sanggol ang amo sa loob, pagkatapos ay may inilabas siyang bata, pero magkaiba ang telang pambalot sa kanila. Madam Baishu. Hindi ba't ito ang sanggol na dinala ng amo sa loob kanina? Ang dinala niya sa loob ay hindi ang batang ito. Ang mga nangyari noong araw na iyon ay ganito mismo. Ito? Ano naman ang pinapatunayan nito? Hindi ko iyon binigyan ng pansin noon, ngunit kinabukasan ay may narinig akong balita. Anong balita? Si Reyna, Prince Zhao's mansion ay bagong silang lang, ngunit nawawala ang kaniyang maliit na prinsesa at bigla na lang nagkaroon ng isang maliit na prinsipe nang walang dahilan. Ito. Nang araw na iyon, gumawa ang prinsipe ng pagsusuri ng dugo. At doon niya nalaman na ang munting prinsipe ay hindi niya tunay na anak, kaya pinarusahan niya ito kasama ang prinsesa. Kaya ikaw pala, Duke Zhenguo, ginamit mo ang anak na babae ni Princess Consort Zhao para ipagpalit sa anak na lalaki ni Shen Yu? Ano? Noong una ay si Shen Yu para sa aking mansyon ng Duke Zhen. Ang isinilang niya ay isang batang lalaki. Yan eh. Totoo bang ginawa mo ito? Kung totoo man ito, ang mansyon ng Duke Zhen at clan niyan ay wala nang mukhang maihaharap sa buong Kapitolyo. Hindi lang iyon, isang malaking kasalanan ang pakikipag-ugnayan sa prinsesa. Ngayon naman, naging hindi malinaw ang pagkatao ni Crown Princess. Ito ay pagtataksil sa emperador.
Duke Zhenguo, ano ba talaga ang katotohanan? Magpaliwanag ka sa amin. Kung mayroon mang hindi pagkakaintindihan, ay maaari pa nating ayusin. Hindi ito dapat humantong sa isang malaking sakuna. Siyempre, hindi iyan ang katotohanan. Ang lahat ng ito ay gawa lang ng masamang babaeng si Shen Yu. At ang matandang asong ito ay mga kasinungalingan lamang. Gusto niyo lang akong tapusin. Nagliligaw kayo ng mga tao sa inyong mga salita, pagbabayarin kita. Yan madalas mong sabihin na kalmado ka, pero may araw din pala na mawawalan ka ng kontrol. Shen Yu, ginawa mo ang lahat para saktan ako? Sa tingin mo ba ay hahayaan lang kita? Ang salita lang ng isang matandang aso ay hindi sapat na ebidensya. Masyadong seryoso ang usaping ito. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa desisyon. Ang sabi lang ni Manager Chen ay talagang mahirap paniwalaan. Tama po, mahirap paniwalaan kung galing lang sa isang tao. Kaya mungkahi ko ay gumawa tayo ng pagsusuri sa dugo. Yan ngayong araw, tayong dalawa ay hiwalay na dadaan sa pagsubok ng dugo kasama si Gomei at siguradong liliwanag ang lahat ng nangyari. Ayoko, patibong mo lang ito. Ayaw mo bang sumailalim sa pagsusulit o sadyang natatakot ka lang? Shen Yu, hindi ba gusto mo lang akong mawala sa mundo? Dahil sa panggugulo mo ngayong araw, ang reputasyon ng mansyon ng Duke Zhen ay tuluyan ng nasira. Mabuti pang tapusin mo na lang ako para kahit papaano ay mapanatili ang dangal ng aking mansyon ng Duke Zhen. Dahil takot kang sumailalim sa pagsubok ng dugo, ibig sabihin ay inaamin mo na ang bintang ni Manager Chen. Talaga bang ginawa mo ang napakasamang bagay na ito? Ikaw nakahihiya ng pamilyang yan. Kung totoo man ang lahat ng ito, ay talaga namang malaking gulo ito. Ang ginawang ito ay maituturing na pagtataksil sa hari. Kung si Zhao Zhao ay hindi tunay na anak ng mansyon ng Duke Zhen, imposible rin siya ang Crown Princess. Kaya, ako ba ang binibini ng Duke Zhenguo? At isa pa bang princess ng palasyo? Hangal, bakit ka natutuwa? Dahil sa rebelyon ng hari, ang Prince Zhao's mansion ay tuluyan ng pinarusahan at nilipol. Bilang natitirang anak ng palasyo, dapat ka ring maparusahan. Hindi po. Ayaw mawala ni Gomei. Hindi na po magiging princess si Gomei. Ayoko nang maging princess. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ano man ang nangyari sa nakaraan? Shen Yu, sa araw na ito, hindi na dapat pang ungkatin ang kahit ano. Pagkalipas ng araw ng ating pagbabalik bahay, pangako ko sa iyo bilang asawa mo, bibigyan kita ng maayos na paliwanag. Nakakatawa. Ako, si Shen Yu, sa araw na ito ay talagang palalakihin ang isyung ito hanggang sa makarating ito sa hari. Sa tingin mo ba ay ganoon na lang ito matatapos? Palalakihin ang gulo? Kung maniwala ang mahal na prinsipe na may namamagitan sa akin at sa dating princess consort, hindi lang ako ang mawawala, kundi maging ang lahat ng naririto, ang sinumang may kaugnayan sa mansyon ng Duke Zhen ay siguradong mapaparusahan. Ikapapahamak nating lahat ang ginagawa mo. Dadamay tayo rito at mapapahamak ang lahat. Dahil nakipag-ugnayan ka sa asawa ng prinsipe at ipinalit mo ang anak ko sa anak ng mansyon, aaminin mo ba ito o hindi? Isipin mo ng mabuti ang isasagot mo. Mahal ko, kahit na ano pa ang mangyari, nag-iibigan tayo sa loob ng 14 na taon. Tapat ang pagmamahal ko sa iyo? Baliwala na lang ba sa iyo ang ating pinagsamahan? Shen Yu, ano man ang mangyari, tapusin na natin ito rito ngayon. Huwag mo nang palakihin pa ang gulo. Kung bibitawan mo na ang iyong galit, bilang iyong tito, ako na mismo ang magpaparusa kay Yan I. Manahimik ka. Ikaw. Kung hindi ka aamin, itutuloy ko na ito. Mahal ko? Aamin na ako. Ako, totoo ngang may ugnayan ako sa asawa ng prinsipe. At ako ang nagpalit sa anak niyo. Ano? Lahat ba ng ito ay totoo? Yani, totoo ngang tinalikuran mo si Shen Yu. Tapos na ang mansyon ng Duke Zhen. Wasak na ang lahat. Mahigit 10 taon kong binalak ang sakta ng anak ni Shen Yu. Hindi ko akalain na ganito pala kagulo ang katotohanan. Mabuti at umamin ka rin. Dahil umamin na ako, wag na natin itong pag-usapan pa. Ngayong nagkamali na tayo? Sa ngayon, wala tayong magagawa kundi ituloy na lang ito. Talaga? Kapag nalaman ito ng mahal na prinsipe, malilipol ang buong mansyon ng Duke Zhen. Bilang madam ng Zhenguogong at sa hindi mo pagtatapat, malaking kasalanan din iyan. Dadamay ang lahat ng narito. Hindi, nagmamahalan kami ng mahal na prinsipe. Hindi niya ako tatalikuran, hindi niya magagawa iyon. Shen Yu, itigil mo na ito? Ngayong nailabas ko na ang lahat, hindi na ako natatakot. Ang katotohanan, iyon ang mas mahalaga para sa akin. Siya,
Kung hindi ka natatakot mawala, paano naman ang mga nasa paligid mo, ang mga tapat na taong ito? Pababayaan mo rin ba sila? Huwag ka ng maraming sinasabi. Ngayong malinaw na ang tungkol sa mga bata. Ang kasunod naman, ang pagpaparusa sa pamilya ng General's Mansion. Kailangang managot ka sa akin. Ulat. Anong balita? Ang mahal na prinsipe. Nakalampas na po sa pinto ng Jinke at paparating na dito. Anumang sandali. Naintindihan ko. Opo. Malapit nang dumating ang mahal na prinsipe. Pinapayuhan kita. Itigil mo na ito ngayon din. Shen Yu, huwag mo nang ituloy ito. Tunay na binigo ka ni Yan Yi sa usaping ito at ang pamilya ni Duke Zhengguo ang nagkamali sa iyo. Sisiguraduhin naming mababayaran ka namin pagkatapos nito. Tama. Pag-usapan na lang natin ito mamaya. Sa lahat ng narito, bantayan nyo ng maigi ang inyong mga dila. Kapag nagkaroon ng anumang pagkakamali, malaking kaparusahan ang haharapin nating lahat. Alam ko na, kahit na hindi mo pahalagahan ang sarili mong buhay, iisipin mo pa rin ang kaligtasan ng mga tauhan mo. Shen Yu, hindi ka nga nagkamali bilang isang mabuting manugang ng pamilya yan. Tumigil ka na para maging maayos ang lahat. Sige na, tapusin na natin ang usaping ito. Ikaw ay isa ng kagalang-galang na asawa ng prinsipe ngayon. Huwag mong babanggitin ang tungkol dito. Gumei, dahil anak ka ni Duke Zhengguo, tanggapin mo na ang iyong kapalaran. Pagkatapos ng araw na ito, sisiguraduhin kong mabibigyan ka ng nararapat na kapalit. Wei Shu, ang dapat mong gawin? Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo, di ba? Maliban na lang kung gusto mo nang mawala. Lahat kayo, bilisan nyo ang pag-aayos. Maghanda na para salubungin ang mahal na prinsipe. Gagamutin ko muna ang sugat ko, magbibihis lang ako at lalabas din agad. Mabuti pa nga na magbihis ka, para kahit paano ay maayos kang tingnan bago ka maparusahan. Hanggang ngayon ba, ay ayaw mo pa rin akong patawarin? Gusto mo pa ba talagang palakihin ang gulo? Ang tapusin ng buhay mo ay masyadong madali para sa iyo. Palalakihin ko ang gulo. At kapag naparusahan ka, iyan ang magsisilbing pambayad sa ginawa mo kay Shen Yu at pambayad na rin sa mahigit 130 buhay ng pamilya Shen na kinuha mo. Ang nangyari sa pamilya Shen, itutudol mo pa ba sa akin iyon? Sige lang, patuloy kang magsinungaling pero hindi mababago ang katotohanan. Sa pagdating ng mahal na prinsipe, magkakaroon din ng linaw ang lahat. Siya? Shen Yu? Talagang gusto mong pati ang ibang tao ay idamay mo sa pagbagsak mo. Sige, kung wala kang pakialam kahit kanino, paano naman siya? Zhao Zhao. Bagamat si Zhao Zhao ay hindi natin tunay na anak, pero tayong dalawa pa rin ang nagpalaki sa kanya sa loob ng 16 na taon. 16 na taon. Kahit aso lang yan, mamahalin mo na rin? Itutulak mo rin ba siya sa kapahamakan? Narito na ang mahal na prinsipe. Narito na ang mahal na prinsipe. Malugod po naming pagbati, mahal na prinsipe. Ano ang nangyayari? At bakit nagkakagulo rito sa mansyon ng Duke Zhen? Mahal na prinsipe, isang maliit na pagkakaunawaan lang po ito. Mabuti pa po ay maupo muna tayo habang ipinapaliwanag ko sa inyo ang lahat. Pagkakaunawaan lang? Nasaan si Xiao Xiao? Bakit hindi lumalapit dito si Xiao Xiao? Pagbati po sa inyo, mahal na prinsipe. Mukhang hindi nga ito simpleng bagay. Wala ba sa inyong gustong magsalita? Father-in-law, huling beses ko na itong itatanong sa iyo, ano ba talaga ang nangyari? Ito po kasi. Mahal na prinsipe, ang lahat ng ito ay dahil kay Yan Yi. 16 na taon na ang nakakalipas, nakipagrelasyon siya kay Princess Consort Zhao at nagkaroon sila ng isang anak na babae. Pagkatapos ay pinalitan ang aking anak na naging mitsa nito. Napakagulong balita nito. Mother-in-law, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo po ang lahat. Kung ganoon, si Xiao Xiao ay hindi ang panganay na anak ng mansyon ng Duke Zhen, kundi anak siya ng aking tiyo na isang kriminal? Mahal na prinsipe, wala po akong alam sa mga nangyayaring ito. Wala po akong balak na lokohin kayo. Pakiusap po, huwag niyo akong talikuran. Nang araw na iyon, matapos palitan ni Yan Yi ang anak namin ni Princess Consort, matapos ang pagpapalit, ang masamang babaeng si Wei Shu ay muling nagpalit ng bata. Dahil dito, si Zhao Zhao ay anak ng masamang babaeng si Wei Shu at si Gomei, ang tunay na anak ni Princess Consort.
Duke Zhenguo? Mayroon ka pa bang sasabihin? Mahal na prinsipe, napagbibintangan lang po ako. Pakiusap po, pakinggan nyo ang panig ko. Mukhang totoo ang lahat. Yan alam mo ba ang parusa sa ginawa mong ito? Mahal na prinsipe, inosente po ako. Duke Zhenguo, ang titulong ipinamana sa iyo ay parang nakuha mo lang ng napakadali. Noong panahon ng pagsusulit, ni hindi ka man lang nakapasa, at ngayong sinusuri kita, puro pambintang na lang ba ang masasabi mo? Mahal na prinsipe, ang lahat ay paninira lamang ni Shen Yu. Inakala niya na ako ang may gawa sa nangyari sa pamilya ni General's Mansion, kaya gusto niya akong parusahan. Alam mong malaking kasalanan ito, at panloloko ito sa hari. Si Zhao Zhao dapat ang nakatakdang maging prinsesa ni mansyon ng Duke Zhen, ngunit ngayon ay isa na lang siyang hamak na babae. Paano ako magpapaliwanag sa mahal na hari at sa mga opisyal ng palasyo? Mahal na prinsipe, hindi ba kayo naniniwala sa akin kahit kaunti? At maniniwala kayo sa masamang babaeng iyon? Kung hindi po naniniwala ang prinsipe, maaari kaming ni Yan E, kasama ang dalawang batang ito, ay magpa-blood test para malaman ang katotohanan. Sayang nga lang at takot si Yan E na gawin iyon. Yan may lakas ka ba ng loob na magpa-blood test? Ako po. Sapat na iyan. Ipapaubaya ko ang usaping ito kay hukuman ng dali at sa korte para desisyonan. Kung mapapatunayan ang lahat, ang mahal na ama na ang bahalang humatol. Mahal na prinsipe, aamin na po ako sa aking kasalanan. Pero paano naman siya? 16 na taon na ang nakakalipas, ay alam na niya ang tungkol sa pagpapalit sa mga bata. At pati siya, si Wei Shu, kasabwat din siya rito. Alam niyo ba ang totoo? Wala po akong alam. Wala po talaga akong alam. Alam ko po ang totoo. Dahil alam mo ang lahat, mas mabigat ang iyong parusa. Mga kawal, si Yan E at Shen Yu, ilabas sila at parusahan. Opo. Mahal na prinsipe, nagkamali lang po si Ina, patawarin niyo po siya. Dahil naging mag-asawa na tayo, ayaw kitang saktan, umalis ka riyan. Sabi, wala ka ng karapatang magsalita rito. Mahal na prinsipe, naaalala mo pa ba ang aking katayuan? Sa harap ng panloloko sa hari, walang halaga ang kahit anong katayuan. Paano kung may hawak akong ganito? Bakit nasa iyo ang plaka ng pag-iwas sa kamatayan? Ang medalyang ito para sa kaligtasan ay ibinigay pa ng yumaong emperador bilang parangal sa mga ninuno ng pamilyang Shen. Sa kanilang hindi mabilang na mga tagumpay sa giyera. Shen Yu? Mayroon ka palang ganoong medalya? Napakaganda nito. May liligtas na ang ating mansyon ng Duke Zhen. Dahil may medalya si Madam, hindi na tayo madadamay sa parusa. Shen Yu, ay mali, Madam pala. Bakit bilang iyong asawa, ay hindi ko kailanman nalaman na may hawak ka palang ganyang medalya? Madam, ngayong may medalya ka na, maaari mo nang iligtas ang mansyon ng Duke Zhen. Tama iyan. Ang medalyang bigay ni Lolo Emperador ay tunay na makakapagligtas sa inyong mansyon ng Duke Zhen sa malubhang parusa. Sinong nagsabi na papatawarin ko sila? Ang kinakaharap mong sitwasyon ngayon ay ako mismo ang gumawa. May mukha ka pa bang humingi ng tulong sa akin? Madam, patawad sa lahat ng mga pagkakamali ko sa iyo noon. Sa nalalabi kong buhay, ipinapangako ko sa iyo na higit pa kitang mamahalin at aalagaan. Mas gusto ko pang mawala ka na. Sa tingin mo ba ay may kinabukasan ka pa? Dahil nalinlang mo ang hari, pagdating ng iyong wakas, sisiguraduhin kong maalala kita sa aking paraan. Napakasamang babae mo. Kung gusto mong mawala ako, mauunahin na kita. Pagbabayarin kita. Mahal na prinsipe, kung mamarapatin niyo po ay nais kong itanong. Mapaparusahan na po ba ng lubos si Yan E? Importante ba yon? Opo, napaka-importante nito. Maaari ko bang malaman kung bakit? Higit 12 taon na ang nakalipas, ang buong angkan ko sa General's Mansion na may higit 130 katao ay lumabas upang lumaban sa hilagang Xiongnu. Pero inambush sila sa daan at walang natira sa kanila. Alam po ba ito ng mahal na prinsipe? Oo, alam ko. Ang mansyon ng Shen ay isang angkan ng mga bayani, sayang nga lang. Pero ano ang kinalaman nito sa parusa kay Yan E? Posible kayang may kunsabahan sa pagitan ni Yan E at Xiongnu na naging dahilan kung bakit ang pamilyang Shen ay lahat nawala? Tama po, personal ko iyang narinig.
General, anong maipaglilingkod ko sa inyo sa ganitong kalalim na gabi? Ang impormasyong ibinigay sa akin ni Duke Zengguo noong nakaraan ay napaka-epektibo. Ang inyong mansyon ng general ng Yan sa Shen Clan, lahat ng 130 tao ay tuluyang naubos. Hindi lang ito naresolba ang krisis sa aking tribo ng Xiongnu, kundi pinatalsik din ito ang Shen Clan na itinuturing naming malaking kalaban. Masyado kayong mapagpuri, General. Trabaho lang po para sa kabayaran. Ang mansyon ng Duke Zhen hanggang sa aking henerasyon ay papunta na sa katapusan. Kung hindi ako makikipagtulungan sa mga Xiongnu. Ito ang 5,000 pilak. General, ano ang ibig sabihin nito? Shen Clan may isa pang hindi pa nawawala. Gusto kong tuluyan mo siyang tapusin. Ikaw? Sir, hindi ba masyado kang maingat? Ang Shen Yu ay aking asawa. Paano ko iyon magagawa sa kaniya? At isa pa, marunong lang siya ng konting simpleng depensa sa sarili. Natatakot ba ang malaking bansang Xiongnu sa kaniya? Ikaw, Duke Zengguo, marahil ay hindi mo alam ang estado ng Yan Hukbong Shen kung gaano kalaki ang epekto sa amin, sa aming Hukbong Xiongnu. Mas mabuti nang maging maingat sa lahat ng bagay. Asawa ko siya. Dagdagan ng bayad. 10,000 pilak. Duke Zengguo, kaya mo bang kumilos? Huwag mag-alala, General. Ang asawa ko ay hinding-hindi na magpapakita sa labanan. Gusto ko ay mawala na siya. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi pa siya nawawala, ikaw, Duke Zengguo, ang pakikipagsabuatan mo sa aming bansang Xiongnu ay makakarating sa pandinig ng estado ng Yan na emperador? Asawa, bakit bigla kang nagising? Bilang asawa mo. Medyo nababalisa ako, hindi ako makatulog. Kailangan niyo pong magpahinga ng mas marami, asawa. Sige. Magpahinga ka na muna. Maglalakad-lakad lang ako sa paligid. Sige po. Yan ang labis na pera sa mansyon ay dito pala nanggaling. Pinalitan mo ang anak ko, hinayaan mong mawala ang anak ko, at tinapos mo rin ang buong pamilya ng Shen Clan. Paparusahan kita ng napakabigat na parusa. Gusto ko sanang tapusin ang Yan inoon din, ngunit hindi nagtagal. Ang babaeng general ng Xiongnu, ng gabing iyon ay nakatagpo ang komisyoner ng inspeksyon ng dakilang Yan, kaya't winakasan niya ang sariling buhay, kaya itinigil na ni Yan ang plano niya sa akin. May ebidensya ka ba? Wala po. Shen Yu, hindi maaari ito. Ang mansyon ng Duke Zhen ay mula sa tapat na pamilya. Paano magagawa ang ganitong katrayduran? Mahal na prinsipe, hindi ko hinihiling na lumabas ang buong katotohanan. Hiling ko lang na maparusahan ang Yan. Kung ang mga bagay ay hindi totoo, maaaring hindi matuluyan ang Yan dahil sa mga nagawa ng kanyang mga ninuno, maaaring patawarin siya ng aking ama. Siyempre, ang pagsisinungaling sa hari ay mabigat na kasalanan, maaari pa rin siyang maparusahan ng kamatayan. Kung hindi mapaparusahan ang Yan, ako na mismo ang tatapos sa kaniya. Kung hindi mawawala si Yan, ako na mismo ang tatapos sa kanya. Sa tingin mo ba ang ginto mong proteksyon mula sa batas ay magagamit mo ng habang buhay? Hindi po, mahal na prinsipe. Anong hindi? Hayaan na. Ipapaubaya ko ang desisyon sa aming amang hari. Maaaring hindi mo na kailangang kumilos pa. Kung gayon, hihintayin ko po ang mabuting balita. Mula ngayon, wala sa inyong lalayo mula kay mansyon ng Duke Zhen, hintayin ninyo ang aking utos. Mahal na prinsipe, wala po kaming kasalanan. Kung hindi kayo magsusumamo, maaaring may pagkakataon pa kayong mabuhay, ngunit kung alam nyo lang ay magmakaawa dahil takot kayong mawala, ako na mismo ang paparusama sa inyo at mauuwi lang sa wala ang lahat. Mahal na prinsipe, si Zhao Zhao ay aking anak. Nagmamahalan kayo ni Zhao Zhao at sigurado akong hindi ito maapektuhan ng gulo. Siya pa rin ang Crown Princess, di ba? Mahal na prinsipe. Zhao Zhao, noon ay binala kong gawin kang Crown Princess.
Sa sandaling maluklok ako sa trono, ikaw sana ang magiging ina ng buong bayan. Mahal na prinsipe, Ngunit may dangal na dapat pangalagaan ang pamilya ng hari. Ang kasal natin ay hindi na tama sa panuntunan. Isa ka na lamang karaniwang mamamayan mula ngayon at uutusan ko ang hari na gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay, bibigyan na lamang kita ng kaunting kabayaran. Mahal na prinsipe, kayo, ganito na lang ba kayo kawalang puso? Mapangahas. Kung hahayaan kong makulong ako sa bugso ng damdamin, paano ko mapamumunuan ng maayos ang kaharian? Dahil sa iyong kawalan ng malay, palalampasin ko ito. Ang 16 na taon kong pagpaplano at paghihintay ay hindi man lang nakaganti kay Shen Yu at hindi rin nakamit ang yaman at dangal bilang ina ng mapapangasawa ng prinsipe. Shen Yu, ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Sinira mo ang buhay ko at hindi pa rito natatapos ang lahat. Para sa araw na ito, dito muna ito magtatapos. Ginang, nalusutan mo ang isang ito dahil sa iyong gintong proteksyon. Ngunit ang nangyari ngayon ay isusumbong ko ng tapat sa aking amang hari. Huwag na huwag kang susuway kapag ipinatawag ka na. Ang gintong proteksyong ito ay ibinigay sa akin noon nang ikasal ako kay Duke Zhengguo. Ito ay kaloob ng yumaong hari bilang pambawi sa akin. Kung mayroon mang anumang parusa ang hari o kung nais man niyang bawiin ang gintong ito, bilang inyong lingkod, ako ay susunod. Tunay ngang mabilis ang iyong dila. Sa iyong mga sinabi, paanong babawiin iyan ng aming amang hari? Hayaan na, papasok na ako agad sa palasyo upang harapin siya. Magpadala kayo ng tao para bantayan ang mangyayari kay Yan Yi. Opo. Ihanda na ang mga gamit. Mag-e-empake na tayo pa uwi. Binibini, alin pong bahay ang tinutukoy nyo? Babalik na tayo sa General's Mansion. Sa harap ng ating mga ninuno, ako na si Shen Yu sa araw na ito ay tuluyan ng humihiwalay sa mansyon ng Duke Zhen upang magbalik sa General's Mansion. Ngayon ko sasabihin sa mga ninuno, ako na si Shen Yu ay siguradong muling bubuhayin ang karangalan ng ating lahi. Ibalik ang karangalan. Ibalik ang karangalan. Ibalik ang karangalan. Ama, ina, ang kumuha sa buhay niyo na si Yan Yi ay malapit ng maparusahan. Kapag wala na siya, ituring niyo na lang itong alay para ipaghiganti ang aking Shen clan. Kung hindi naman siya mawawala, muling gagawa ng paraan ang inyong anak. Binibini, bukas na po magdedesisyon ang mahal na palahari tungkol sa magiging kapalaran ni Yan Yi. Si, maghihintay tayo hanggang bukas. ina, Bakit ka na parito? Anong kailangan mo? Nay, Hindi mo ako ina. Ang tunay mong ina ay si Wei Shu. ina, pinalaki niyo ako sa loob ng 16 na taon. Paano niyo ako matitiisin ng ganoon lang? Sa puso ni Zhao Zhao, kayo po ang habang buhay na ina ni Zhao Zhao. Pakiusap po, huwag niyo akong itakwil. Kung ituturing mo pa rin akong ina, ano na lang ang iisipin? Nang tunay mong ina na si Wei Shu? Hindi niya nararapat maging ina ko. Ina, payag ka man o hindi na ituring akong anak. Sa puso ni Zhao Zhao, mananatili kayong ina ni Zhao Zhao. Yan, Zhao Zhao, saan ka ba nagsusuot? Ninang, hindi na ako si Crown Princess. Bakit niyo po ako tinatrato ng ganito? Ganto? At tawagin mo pa akong ninang? Ngayon, ako na ang iyong ina. Ako ang nanay mo ngayon. Hindi ka karapat-dapat maging nanay ko. Wala kang utang na loob? Noong mga nakaraang araw, ginawa ko ang lahat para matamasa mo ang marangyang buhay. Hindi ako nag-atubiling pagpalit-palitin kayo ng masamang anak ni Shen Yu. Sino ang mag-aakalang ngayong lumabas na ang katotohanan?
Imbes na magpasalamat ka sa akin, ay ako pa ang sinisisi mo? Para sa akin? Para sa sarili mo lang, di ba? Nainggit ka lang sa buhay at pinagmula ng nanay ko? Sadya mong idinamay ang nanay ko, kaya pinagpalit mo kami ni Gomez. Ang tigas ng mukha mo, ganyan mo pa talaga ako tignan. Tingnan natin kung hindi kita parusahan. Ganyan mo ba pinapahirapan noon si Gomez? Wala pa yan sa kalahati. Kapag pinarusahan ko si Gomez ay todo-todo talaga. Pero ikaw, may pakinabang ka pa. Ang gintong hairpin na ito, hindi na ito para sa iyo. Ibebenta ko ito para sa pera. Hindi ko iyan panghihinayangan. At isa pa, ang lahat ng mamahaling alahas na bigay sa iyo ng prinsipe ay dapat mapunta lahat sa akin. Ang mga material na bagay na yan, sa tulad mo lang nagiging ganyan kahalaga. Huwag kang magpanggap sa harap ko. 16 na taon kang nagpakasarap sa yaman, habang ang hirap-hirap ng dinanas ko. Kailangan ko pang magtiis at mag-ipon sa hirap, para lang mabili ang gintong hairpin na ito. Sayang lang. Matapos ang 16 na taon na pagpaplano, ay nauwi rin pala sa wala. Ngayong wala na akong halaga at pakinabang sa iyo, maari ka nang umalis. Hindi. Mayroon ka pang huling pakinabang na ibenta na kita sa isang aliwan. Kasalukuyan ka na nilang hinahanap sa paligid. Ano? 16 na taon ko itong pinagplanuhan. Tinuruan kita para maging magaling sa lahat ng bagay. At ginawa ko pa para maging si Crown Princess ka ng ilang araw. Ang iyong karanasan, talino, at kagandahan ng iyong buong halaga. Diyan nakasalalay ang iyong halaga. Nagbayad ang aliwan ng $10,000 para mabili ka. Wei Shu! Isa kang tunay na demonyo! Sabihin mo na ang lahat ng gusto mo. Hindi mo ba alam na ang mga mayayamang kliyente sa aliwan, noong nalaman na naging Crown Princess ka noon, ay talagang gustong-gusto kang makasama at pagsilbihan? Vaishu? Nandito lang pala si Yan Zhao Zhao na siyang Crown Princess. Papaalam ko na sana sa inyo. Sige, kalagkarin na siya, patungo sa aliwan. Ang mahahalagang panauhin ay hindi na makapaghintay na makasama ka ngayong gabi. Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bakit mo siya sinasakan? Kapag nagalaw mo, ang isang magandang binibini na binili sa halagang $10,000, kaya mo bang managot kapag pinatawag ka na? Kalad ka rin siya, palayo. Tigil! Bitawan niyo siya! Shen Yu! Inay! Ang madam ay Siya ang may-ari ng mansyon ng general. Hindi mo ba nakikita? wala ng tao sa mansyong iyan. Kayong grupo ng mga mapagsamantalang magnanakaw, imbis na magtago na lang kayo, nagawa niyo pang magkunwaring mabuti? Para sa akin kayo ay... Mama Madam, huwag po kayong padalos-dalos. Sumusunod lang po kami sa utos. Bibigyan kita ng $10,000. Ibigay mo ito sa iyong amo at bitawan niyo ang babae. Opo, sige po. Tara na, umalis na tayo rito. Shen Yu, bakit ka nakikialam? Hindi mo na anak si Yan Zhao Zhao, bakit kailangan mo pang makialam? Maghanda ka ng tseke na $10,000 at ibalik ang lahat ng regalo na bigay ng mahal na prinsipe kay Zhao Zhao. Naintindihan mo ba? Bakit ko gagawin iyon? Bakit? Dahil madali lang para sa akin na tapusin ka ngayon. Sige, gagawin ko na agad. Wei Shu, huwag kang magpadalos-dalos. Shen Yu, mahigit 10 taon akong nagplano para rito. Hindi mo hahayaang mawala na lang ang lahat sa akin, di ba? Maaari mo pang makuha ang iyong parusa, pati na rin ang iyong huling hantungan. Ikaw, Shen Yu, huwag mo akong pilitin. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang nararamdamang kahit kaunti para kay Yan Zhao Zhao. Gaya ng sinabi ni Yan 16 na taon mo siyang inalagaan. Kahit pa aso ang inalagaan mo ay magkakaroon ka ng emosyon, ano pa kaya at tao siya? Nagkamali talaga ako ng tingin sa iyo, na ang tulad mong isang masamang tao ay itinuring ko pang kapatid. Nakakatawa talaga. Tumigil ka sa mga sinasabi mo. Ang tungkol sa mga binanggit mo kanina, hinding-hindi ko ibibigay ang mga iyon. At gusto ko rin ng 100 ginto. Kapag ibinigay mo sa akin ang mga ito, mula ngayon ay wala na tayong utang sa isa't isa at hindi na tayo magkikita muli. Sige, kung ganoon ay hindi na tayo magkikita kailanman. Sino? Ikaw pala iyan? Wei Shu, matagal ko nang gustong matapos ang buhay mo. Mawala ka na. Pero 16 na taon din kitang inalagaan at pinalaki. Pagkatapos ay tatraydurin mo lang ako? Tumahimik ka. Itinuring mo lang naman ako na parang isang hayop na sunod-sunuran.
Kaya bakit mo pa binabanggit ang tungkol sa utang na loob? Mawala ka na. At pati na rin ikaw, Shen Yu? Dapat ka na ring mawala. Noon, dapat ay pinigilan mo ang lahat ng ito, pero hindi mo ginawa. Inapi ako ni Wei Shu pero nanonood ka lang at wala kang ginawa. Shen Yu, napakasama mong babae ka. Anong kinalaman ng amo ko dito? Kung hindi dahil sa kanya, sa paulit-ulit niyang pagpapadala ng gamot at pagbibigay sa iyo ng mga kumot at makakapal na damit. 100 beses ka na sanang wala na sa mundong ito. Sana pala hinayaan nyo na lang akong mawala. Shen Yu, nawala ang anak mo dahil kay Yan Yi? Bagay lang iyan sa iyo. Bakit hindi ka makapagsalita? Huwag kang magpanggap. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na ay pwede ka nang umalis. Parating na ang mga autoridad para hulihin ka anumang oras. Magbayad ka. Alam kong hindi mo kayang tapusin ang buhay ko, pero kaya kitang pagbayarin, kayong lahat. Pumunta ako rito sa mansyon ng General kagabi at nilagyan ko ng laso ng balon nyo. Shen Yu, tapos ka na? Dahil nakakain ka na ng almusal, ibig sabihin ay anumang oras ay tatalab na ang lason sa katawan mo. Ang tubig sa balon ng mansyon ay 6 na taon nang hindi ginagamit. Walang sino man sa amin ang gumagamit ng tubig mula doon. Shen Yu, sisiguraduhin kong pagbabayarin kita dahil sa'yo sinira mo ang buhay ko. Aalis na tayo. Masyado kang maraming satsat. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Hindi po sa natatakot ako sa inyo. Kung takot ka, umalis ka na lang sa General's Mansion sasama sa iyo sila Nair para kunin ang pabuya mula sa mahal na prinsipe. At kukunin din ang kontrata mo mula sa Bahay Aliwan para maging malaya ka na. Inay, hindi na po mag-aasawa si Zhao Zhao kailanman. Nais ko lamang pong magsilbi sa inyo ng habang buhay. Pakiusap po, payagan niyo na ako. Tumayo ka muna. Kapag hindi po kayo pumayag, Inay, hindi na po tatayo si Zhao Zhao. Alam mo, ayaw na ayaw ko sa lahat ang tinatakot ako. Hindi po ito pananakot ni Zhao Zhao, Inay. Kayo na lamang po ang tanging natitira kong kapamilya sa mundong ito. Nakikiusap ako. Huwag niyo pong itataboy si Zhao Zhao. Kung iyan ang nais mo, manatili ka na rito sa General's Mansion mula ngayon. Ikaw ay magiging binibining Zhao Zhao na lamang ng General's Mansion. At huwag mo na akong tatawaging inay kailanman. Po? Kung hindi mo kaya, maaari ka nang umalis. Sipo. Ay. Madam. Binibini. Naku, may masamang balita. Dumating na po ang utos ng mahal na hari para kay Yan Yi. Bilisan mo, sabihin mo na. Dahil daw sa nagawa ng mga ninuno ng mansyon ng Duke Zhen, at iniisip din ang epekto ng kasal ni Binibining Zhao Zhao sa mahal na prinsipe sa dangal ng pamilya ng hari, tinanggalan lang si Yan E ng titulo para maging karaniwang tao. At ngayon ay pinalaya na siya. Ano? Napalaya pa rin siya sa kabila ng lahat? Huwag kayong mataranta. Pinakamahalaga sa lahat ang dangal ng pamilya ng hari. Kaya ang naging desisyon ng hari ay inaasahan ko na. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Binibini? Anong gagawin natin, miss? Gusto ng hari na mawala na si Yan E, pero ayaw niyang dumumi ang sarili niyang mga kamay. Baka ginagamit lang ng hari ang sarili kong mga kamay para tapusin si Yan E. Kung ganoon po, hanapin na natin si Yan E. Hindi na kailangan. Kusa siyang lalapit sa atin.
Sino iyan? May sala rin. Walang hiya ka. Protektahan si Binibining Jiao Jiao. Inay! Inay! Madam! Madam? Nagkamali lang po ako ng landas na tinahak. Nakikiusap po ako, madam. Hayaan niyo na akong umalis. Yan mahigit 10 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Sa tingin mo ba, hindi kita makikilala? Shen Yu, kanina mo pa pala ako hinihintay dito. Kabisado ko na ang ugali mo. Hayaan mo na akong umalis. Ipinapangako kong lalayo na ako sa kapital. At hinding-hindi na babalik. Akala mo ba ay mapagkakatiwalaan ka pa? Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ka pa? Totoo na ito, sa pagkakataong ito. 16 na taon na ang nakararaan, noong bagong pasok pa lang ako sa pamilya ng mansyon ng Duke Zen, ganyan na ganyan din ang tono ng pananalita mo. Nang mangako ka. Mahal ko, ano ang ibig mong sabihin? Asawa ko, bago ako pumasok sa mansyon ng Duke Zen, may narinig na ako na may tinulungan ka raw na babaeng Binibining Yang noon at naging napakalapit niyo sa isa't isa. Totoo ang balitang iyan. Nakasabak ka sa giyera ng 3 taon at pagbalik mo, dapat ay pakakasalan mo si Binibining Yang pero napusuan siya ni Prinsipe Zhao kaya naging Princess Consort Zhao siya. Nawalan ka ng gana sa buhay. Kaya pumayag ka sa kasunduan ng ating mga pamilya hanggang sa naganap ang kasalang ito ngayon. Alam mo na pala ang lahat. Asawa ko, kung mahal mo pa rin si Binibining Yang, tayong dalawa ay magkunwari na lamang na mag-asawa sa gabing ito ng ating kasal. Walang mangyayari sa atin. Sa mga susunod na araw, sisiguraduhin kong magiging magaling tayo sa pag-arte sa harap ng ibang tao at gagampanan ko ng maayos ang papel bilang asawa mo. Mahal ko, bakit mo naman nasasabi ang mga bagay na iyan? Tapos na ang lahat sa amin ni Binibining Yang sa habang buhay na nalalabi sa akin? Ikaw na lamang ang nag-iisa. Asawa ko, kung sakaling pagtaksilan mo ako sa hinaharap, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako sa iyo. Noong mga nakaraang taon ako na si Yan ay totoong nagmahalan kami ni Binibining Yang. Subalit, dahil Princess Consort Zhao na siya ngayon, kinalimutan ko na ang lahat ng iyon. Maaari akong sumumpa na simula ngayon, ang puso ko bilang si Yan ay para lamang sa iyo, Shen Yu. Kung sisirain ko ang sumpa kong ito, parusahan sana ako ng langit at mamatay ng kalunos-lunos. Asawa ko, hindi na kailangang umabot sa ganyan. Dahil tapat ka sa akin, magiging tapat din ako sa iyo bilang asawa at hindi ko bibiguin ang pagmamahal mo. Mahigit 10 taon na ang nakararaan, sinira mo na ang tiwala ko sa iyo, dahilan para maubos ang buong angkan ko na General's Mansion. Sa ngayon wala na akong makitang anumang dahilan para patawarin ka at muli pang magtiwala sa iyo. Kumbaga, gagawin mo ba talaga ang lahat ngayong araw para tapusin ako? Siyempre, igapos siya, bukas ng katanghalian, sa harap ng mga sagradong tableta ng ating mga ninuno, parusahan si Yan Opo. Sa harap ng ating mga ninuno, ang inyong anak na si Shen Yu, ngayong araw ay nahuli na ang kriminal na tumapos sa pamilya ng General's Mansion, ang higit sa 130 buhay na kinuha niya. Nais ko siyang parusahan sa harap ng inyong mga kaluluwa para mabigyan ng katarungan ang mga namayapang tapat sa ating tahanan. Shen Yu, nagmamaawa ako? Ayoko pang mawala? Parang awa mo na, palayain mo ako. Aalis na ako dito at hindi na babalik kailanman. Shen Yu, mahigit 10 taon tayong nagsama bilang mag-asawa. Ganito ka ba talaga kawalang puso? Mansyon ng Duke Zen, hindi ko akalaing magkakaroon kayo ng isang mahinang tulad niya. Isa itong malaking kahihiyan sa nakalipas na 100 taon. At ako naman si Shen Yu, na sa isang mahinang gaya niya, ay nagsama sa iisang kama ng mahigit 10 taon. Sa tuwing naaalala ko iyon, nasusuka ako. Shen Yu, alam kong mahina ako. Takot ako, pakiusap naman. Palayain mo na ako. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, parang awa mo na. Sa harap ng aking mga ninuno,
Ang inyong anak na si Shen Yu ngayong araw ay maghihiganti na para sa General's Mansion. Narito na ang kautusan ng hari. Itigil ang parusa. Narito na ang kautusan. Ang mahal na hari ang nagliligtas sa buhay ko. Shen Yu, dumating na ang kautusan. Hindi mo na ako kayang saktan. Bilis, kalagan mo ako ngayon din. Kalagan mo na ako. Ano pang hinihintay mo? Halika dito at kalagan ako. Shen Yu, lalabagin mo ba ang utos ng mahal na hari? Kung labagin ko man, bakit ano ngayon? Narito na ang kautusan. Itigil ang parusa. Shen Yu, sinabi ko na maawa ka sa kanya. Hindi mo ba ako narinig? Mahal na prinsipe, wala na po siya, kaya kahit pag-usapan pa ito, wala na itong anumang saysay. Ikaw, Nagbibigay-pugay po ako sa mahal na prinsipe, pati na po kay Ainoch Gao. hayaan mo na, ihayag na ang utos. Sa utos ng langit, ito ang utos ng emperador. Ang pamilya ng General's Mansion ay tapat at marangal, ngunit ang panganay na anak na si Shen Yu ay nagkamali ng pinakasalan sa mansyon ng Duke Zhen na nagdulot ng malaking sakuna ngayon. Subalit dahil si Shen Yu ay nananatiling tapat at nagkusang sumabak sa digmaan sa Hilaga laban sa Xiongnu, labis akong natutuwa. Ipinagkakaloob ko kay Shen Yu ang titulong General Zhenbei at pagkalipas ng 5 araw ay aalis siya upang sugpuin ang rebelyon sa Xiongnu. Ito ang utos. Tinatanggap ko po ang utos. Madam, kayo po? Sasabak po ba kayo sa digmaan? Ang General's Mansion ay hindi maaaring mawalan ng pinuno kahit isang araw, kaya maiiwan ka rito sa General's Mansion mula ngayon at pagkatapos ng 2 taon, tiyak na babalik ako. Hindi po, madam. Gusto ko pong sumama sa inyong pagsabak. Lalaban po ako sa Xiongnu upang makatulong para sa General's Mansion. Hindi laro ang digmaan, pero kung desidido ka talaga, sumama ka na sa akin. Salamat po, madam. Hindi ka talaga naiiba sa anak ni Shen Yu. Madam, ano po ang itinawag niyo sa akin? Ano pong itinawag niyo sa akin? Binibining Zhao Zhao, tinatanggap ka na ng general. Inay, hindi po bibiguin ni Yan Zhao Zhao ang inyong inaasahan. Mahal na prinsipe, ano po ang dahilan ng inyong pagpunta ngayong araw? Siyempre, para dalhin ka sa palasyo at humarap sa mahal na hari. Sa digmaang ito, mayroong mahigit 6,000 kawal ang ating hukbo at hindi mawawala ang mga hindi bilib sa iyo. Kaya pinapaharap ka ng ama upang patunayan mo ang iyong sarili. Sasama na po ako agad sa inyo sa palasyo, mahal na prinsipe. Hindi mo siya dapat tinapos. Nakuha na ng mahal na hari ang mga ebidensya laban kay Yan E tungkol sa pagtataksil niya sa bayan at ang hukuman ng Dali, pati ang 3 departamento ay inaasikaso na ito. Kung mapatunayan ng sala, ang Yan E ay magkakasala ng pagtataksil na may kaparusahang kamatayan at pagkadamay ng buong pamilya. Kaya hindi mo na kailangang madumihan ng iyong kamay. Kaparusahang kamatayan? Hindi iyan sapat kumpara sa pagpaparusa ko sa kanya sa harap ng mga ninuno ng pamilyang Shen. Sine? Wala na si Yan E, ngunit lalong pinahirap nito ang investigasyon ng hukuman ng Dali at ng 3 departamento. Ngayon, sumunod ka na lang sa akin sa palasyo. Opo. Kung matapos ang 2 taon ay maging matagumpay ang General Shen at mabigyan ka ng titulong dakilang general na tagapagtanggol ng estado, baka sakaling maaari pang maulit ang lahat? Mahal na prinsipe, tayo na po. Mga kawal, sumunod kayo sa akin sa paglusob sa Hilaga, bawiin natin ang ating lupain, at ibalik ang dangal ng ating bayan. Bawiin ang ating lupain, ibalik ang dangal ng bayan. Laga. Nagbibigay-pugay po sa mahal na hari. Papasukin. Masusunod po. Alinsunod sa kalooban ng langit. Heto ang utos ng hari.
ang dakilang general na tagapagtanggol ng Hilaga Shenyu dahil sa pagpapatalsik sa mga kalaban ng mahigit 300 milya at pagbawi sa 16 na estado ng Yangon na nagbigay ng katahimikan sa palasyo at payapang pamumuhay para sa lahat, pati na rin ang kapayapaan sa mundo, ay nararapat sa isang pambihirang parangal. Itinatalaga ang Shenyu para sa ating dakilang estado ng Yan bilang unang ranggo na banal na general, dakilang general ng magigiting na kabalyerya at binibigyan ng titulong babaeng duke na tagapangalaga ng bansa na may papasa sa kanyang mga anak at apo. Maraming salamat po, mahal na hari. Ang anak-anakan ni General Shen na si Yan Zhaozhao sa loob ng 2 taon sa pakikipaglaban sa mga kaaway sa labas at pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga hangganan ay nagsilbing huwaran ng ating dakilang estado ng Yan ng mga babaeng general. Dahil dito, kinagawaran ka ng titulong General Anyi bilang isang opisyal ng ika-4 na antas at ipinagkakaloob ko rin ang iyong kasal sa mahal na prinsipe sa isang taktang araw. Maraming salamat po, mahal na hari. Para sa mga babaeng general na sina Mayor at Laner, dahil sa inyong mahusay na pagtatanggol sa bayan na walang katulad, bibigyan din kayo ng mga titulong General Ano at General Pingko bilang mga opisyal ng ika-4 na antas. At para sa iba pang mga pinuno, base sa inyong mga nagawa, lahat kayo ay bibigyan ng nararapat na parangal. Ito ang utos ng hari. Tinatanggap po namin ang inyong utos. General Shen, may isa pa akong sasabihin. Ano po iyon, mahal na hari? Noong pinagtaksilan tayo ng Yan-i at nakipagsabuatan sila sa mga kalaban, mahigit 130 katao ng General's Mansion ang nawala, kabilang na doon ang iyong ama, ina, at 6 pang malalapit na kamag-anak na naging sanhi ng paghina ng ating dakilang estado ng Yan at ng ating hukbong sandatahan. Ngayon, napatunayan at nalinaw ko na ang lahat ng ito. Maraming salamat po, mahal na hari. Upang bigyang pugay ang katapatan ng inyong pamilya Shen, nais ko para sa inyong angkan na magdaos ng pambansang libing para sa 130 biktima, magtayo ng isang dambana para sa mga bayani, upang sambahin at alalahanin ng lahat ng mamamayan. Maraming salamat po sa inyong napakalaking kabutihan. Ama, ina, ipinaayos ng hari ang inyong pambansang libing at dambana. Nagawa na ito ng inyong anak na si Shenyu. Ngayong araw, muling babangon ang General's Mansion. Muling babangon ang General's Mansion. Muling babangon ang General's Mansion. Muling babangon ang General's Mansion.